Pinagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. At yun, nandito na tayo sa ating Gmar Story Part 6, Episode 6. At pag-aaralan natin ngayon kung paano ba makamit ang buhay na walang hanggan. Paano makamit ang buhay na walang hanggan? Siyempre, kailangan natin nag-search. Paano makamit ang buhay walang hanggan. Yan, magandang topic yun. Yan. Ito, naka sa Google Map. Pagkatotoo na upang makamit ang buhay na walang hanggan, kailangan ay handa tayong isahin sabihin ang mga bagay ng daigdig at paglingkuran ang Panginoon ng ating buong puso, kaluluwa at isip at lakas. Yun. Ganda ng nito ng sinabi nito. Paano natin makamit ang buhay na walang hanggan? Yan, dito natin. Para makamit natin ang buhay na walang hanggan, kailangan natin ay malinis ang ating kaluluwa bago makaakyat sa langit. Kailangan natin malinis ang ating kaluluwa na tumaligos sa lahat ng kasalanan. Yung parang mag-repentant ka sa ating Panginoon. Magdasal ka, sasabihin mo, Lord, patawarin niyo po ko sa lahat ng kasalanan ko. Sana po makamit ko po ang buhay na walang hanggan. Baguhin niyo na po ako. Yun sabihin mo kay Lord. At si Lord, ang ating Panginoon, nagpapatawad. Pag pinatawad ka, talikuran mo na lahat ng kasamaan mo. Talikuran mo na lahat ng kasamaan mo. At bumalik loob ka sa ating Panginoon. Kasi lahat ng problema natin, kaya nating lagpasan sa tulong ng Panginoon. Manalig lang tayo. At pag nagbago na ang katawan natin, luminis tayo sa mga kasalanan, nagsisi na, huwag na gumawa ulit ng kasalanan. Yun. Basta kasulat din natin, ang buhay ng walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya sa anak. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, pananampalataya sa anak. Sino bang tinuturing na anak? Ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Mananampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sulat din dito ang talata ng Biblia sa buhay na walang hanggan. Yan, dito rin. Paano makakamit ang daan ng buhay na walang hanggan? Para makamit natin ang buhay na walang hanggan na daanan, kailangan dadaan tayo sa makitid na daan. Sa makitid. Kasi sasabihin nila, maraming dumadaan ngayon sa mga maluluwag na daan. Hindi nila alam kapahamakan yung mangyayari sa kanila. Pero pag dumaan ka sa salita ng Diyos, sa makitid na daan, paunti-unti kang makakakit sa makitid. Diba? Halimbawa, bangin to. Para makakit ka, dapat ka dumaan sa makitid na daan bago ka makaligtas sa bangin. Ganun din ang Panginoon. Kailangan dumaan ka sa makitid na daan, sa salita niya, sa tiwala mo sa Kanya, sa pag-ibig mo sa Kanya. At pag nakamit mo na yon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nakasulat din dito sila, paano makakamit ang daan patungo sa daan patungo sa walang hanggan. Sa Ebanghelyo nakasulat ang may verse dito. Verse daan patungo sa walang nakasulat dito, pagkat gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, ganun na lang ang pagmamahal niya sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumasampalataya ay
huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gandang verse nito mga kaibigan. Nalinawan ako, nagiging masaya ako sa verse nito. Ibig sabihin, pagkat mahal tayo ng Diyos, binigay niya sa sanlibutan ang isang bugtong na anak niya. Sino yung anak? Si Jesucristo. Upang sino mang sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, lahat ng sumasampalataya, lahat na nakikinig ng salita ng Diyos at naniniwala kay Jesucristo, daan si Jesucristo, siya ang tulay. Kaya nga pinako siya sa krus kasi siya ang tulay. Lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay makakamit ang buhay na walang hanggan. Dito pa sa 1:14 yan, verse, dapat datapwat ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya ay bibigyan ay hindi mauuhaw kailanman. Ngunit ang tubig na iyang aking binigay sa isang balon ay nabukal ay sa buhay na balon. Ibig sabihin, katulad dito nasa picture, sino mang uminom ng tubig na sa kanya ang ibig sabihin, ang uminom ng tubig, ang uminom katulad ng salita ng Diyos, umiinom sa salita ng Diyos ay parang isang balon na nabubukal sa buhay na walang hanggan. Nakasulat din dito, katotohanang sinabi ko sa iyon, ang dumirinig ng aking salita ay sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ko sa inyo ay dumirinig ng salita. Ibig sabihin, lahat ng verse sa Bible, lahat ng salita, ipadaan ba lang sa Panginoong Jesucristo at sumasampalataya ka sa Kanya, ay diringgin ng Diyos. Diringgin ng Diyos lahat ng pag-asa, lahat ng tiwala mo, idaan mo. Si Jesucristo ang tulay. Si Jesucristo ang tulay natin dito sa mundo. Dito pa. Diringgin ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila aking makikilala, at sila ay nagsisisunod sa akin, at sila bigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, lahat ng sumunod, lahat ng nagtiwala, lahat na nagmahal, lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon ay hindi maliligaw ng landas, kundi magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Napakagandang verse yan. Sinabi dito, lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami pang verse dito nakalagay, pero yun na lang muna kasi gagawa na lang natin ng part 2 yung walang hanggang na buhay. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless.